Evet, kimsin? Gelsene, korkuyor musun? Biz pasoncuyuz. Zaten bir söyleyelim. Bir tane atladık. Abone olun. Arkadaşlar kanala abone olun. Like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir videoda da uğrasın hepiniz. Var mı böyle bir şey? Ay! Ang dami. Ganito ang mga bisita nila dito, ma. Ah, yeah, that's Barbie's favorite, ma. Beyza, bu senin special pasta. Yarın aşkım. Agoy-agoy ang buhok ni Yaren. Nagtakbo ng si Yaren. Tignan mo yun. Guys, sobrang dami. Evet ama çok çocuğun polisi polis ya. Yeni çok sanki var çünkü. Evet bizim ailesi de var hani. Guys, sobrang daming tao. Oh my gosh. I didn't do this. That's okay. You wipe it with a tissue. Ito yung handa nila. Anak, yung jacket mo may dumi din, anak, yung jacket. Evet, saygıdeğer misafirler, kıymetli konuklar, Erdem ve Alaz aileleri adına Bir dakika.
gelmiş. Evet. Abla.
na kami sa bahay. And alam niyo bang nangyari? Si mama gutom siya doon. Kaya, pagkadating namin, yung mga tinake out namin na pagkain kanila Bahar, is kinain namin lahat. Maraming salamat talaga kay Bahar for accommodating us, for sharing her food, for preparing her food para sa amin, pati kay Ate Linda, na tinulungan si Bahar. Thank you so much sa inyong dalawa talaga. Kundi dahil sa inyo, wala kami makakain kanina pag uwi. Sabi ng mama ko, Han, wala na ba sila ditong handa? Sabi ko, ma, ayan lang yung handa nila dito. Cake at saka mani, at saka soft drinks. Sabi niya, wala bang makakainin or ulam? Walang ganun dito. Nilalamig si mama. Sabi niya, mura lang pala magpakasal dito sa Turkey kasi walang pagkain. Which is hindi totoo yun, guys. For some people na iniisip na, walang handaan. Mura lang yung mura lang yung kasal. Expensive po ang kasal dito sa Turkey. Bakit? Ang gown pa lang nila dito, guys, worth ng catering sa Pilipinas. Plus the venue. Ang mahal ng venue. And also, yung groom, yung family ng groom, kailangan bigyan ng ginto yung bride. And full set. Kailangan may hikaw, may bracelet, may singsing, merong kwintas. So, kailangan full set talaga. And, each family member, like for example, sa pamilya ni Gunner, yung kuya niya, mag-uusap-usap yan sila. Yung kuya niya magbibigay ng hikaw sa akin, yung ate niya magbibigay ng kwintas sa akin, yung tatay niya magbibigay ng bracelet sa akin, tapos yung nanay niya magbibigay ng sing-sing sa akin. So, ganun po dito sa Turkey ang ginto, magkano na ang ginto? Ang mahal-mahal niya, mas mahal pa yan sa catering. Plus, yung hair and makeup pa. Also, nagpapakain din sila. Kaya lang, sa bahay yun sila nagpapakain. Nagpiprepare sila ng 3 ulam, tapos isang sweets. So, ganun po dito sa Turkey. Hindi rin talaga mura ang magpakasal dito sa Turkey, guys. Mahal po talaga. Na akala lang ng iba talaga na mura kasi wala siyang pagkain. Not like sa Pilipinas, 'di ba, mas magastos yung catering at saka yung venue. Ang gown, pwedeng ka makabili ng mga 20,000, 30,000 pesos. Or more or less mga 10,000 pesos. Dito, wala pong ganun. Mahal po dito ang gown. So, mostly yung mga gown dito, nire-rent lang talaga nila kasi hindi afford makabili. Pero, syempre, of course, yung mga mayayaman, kayang-kaya nilang i-afford. Pero kung middle na tao ka lang, is nire-rent lang nila. So, in-explain ko kay mama na walang ulam dito, ganito yung kasal nila dito, hindi katulad sa Pilipinas. And also dito, guys, ang mga kinakasal dito is kailangan bibigyan mo talaga ng ginto at saka ng pera. Hindi katulad sa Pilipinas na ang dami mong in-invite pero onti lang yung magbibigay ng gift. So, hindi ko po nilalahat pero mostly ganito talaga yung typical ugali ng mga Filipino. And dito naman kasi sa Turkey mahihiya kang pumunta ng kasal nang wala kang regalo. Or hindi naman sila kasi nagre-regalo ng gamit. Mostly, ang mga binibigay nila is talagang ginto o kaya pera. And also dito, bago ka magpakasal, kailangan meron ka ng bahay. At saka yung bahay, kailangan kompleto na yan. At saka meron ka sasakyan. So, ganun po dito sa Turkey Hindi ka pwede basta-basta magpapakasal ng hindi mo kayang ibahay yung asawa mo. Ganun po yung typical Turkish culture nila dito. Kaya nung dumating ako dito sa Turkey, guys, sabi ko sa inyo, pagkadating ko dito, yung kwarto namin ngayon, punong-puno yan ng mga gamit. Plancha, plato, kaldero. Yung half ng kwarto na yun ng gamit. Kasi, ganun po dito sa Turkey, kailangan meron na kompleto na bago dumating yung bride sa bahay. So, yeah. Kaya I can say na dito pag kinasal ka is yung parang ready ka na sa buhay, hindi na yung parang I need to buy this, I need to buy this, wala pa akong ganito, yung ganun ba. So wala ka nang iisipin. Pero of course, hindi naman lahat ng Turkish ma-afford yung ganun. Meron din naman talaga na nakikitira pa rin sa biyanan, pero bihirang-bihira na lang po yung ganun. Meron pa rin, pero bihirang-bihira.